Sa ikatlong pagdinig ng Senado o itong Senate Committee on Foreign Relations ay tila tinangkang isalba ni Justice Secretary Boying Remulla. Ito pong si Pangulong Marcos Jr. Ito ay kaugnay pa rin sa pagkakaaresto at mabilis na pagkawatapon kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dyan po sa ICC sa The Hague, Netherlands. At sa pagdinig ho ng Senado ay tila nagtuturuan at ayaw sumagot. Pero sa dakong huli, mga kababayan, ay si Justice Secretary Boying Remulla ang umamin. At ang sabi niya, I will admit it. I gave the clearances first to serve the warrant of arrest and second to fly him to The Hague under Section 17 of Republic Act 9851. So inako niya ho ni Secretary Remulla yung pag-aresto at mabilis na pagkapatapon dito po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. So lumilitaw ay gusto niya pong linisin ang pangalan. Gusto niya hong gusto niya hong isalba itong si Pangulong Marcos Jr. dito po sa isyung ito. Tignan natin kung maniniwala, pero hindi po napaniwala, nakumbinsi ho ang mga senador. Pakinggan ho muna natin ilang mga eksena dito ho sa ginawang pagdinig ng Senate Committee on Foreign Relations na pinungunahan ni Senator Amy Marcos. Kanina sinabi mo, PCTC ang nagbigay ng order. Ngayon, executive privilege ka. Sino-sino na tinuro mo? That's why we didn't want to attend the last hearing because this is what we were expecting, ma'am. We didn't want to be bullied. No, we're not bullying you, sir. Nobody's We're not I bullying think you, that sir. We're not bullying you, sir. you're trying to make people admit something that they will not admit. And No, executive we're privilege is trying a to valid derive excuse information. not to answer any question. Secretary President Remulla. Duterte is already at The Hague. We're asking kung sino nagpadala doon sa kanya. Sino Yun ang nag-order? tanong We're natin. trying to understand every step of As I said earlier, everything was cleared with the DOJ. We are not bullying you, sir. We want the truth. That's why if we So, try to make a person admit something that should not be admitted, it means that there is something more to it, which is the clearance given by the DOJ was probably the most important part of it, to serve the warrant of arrest and to surrender the person under the law. Ayun po. So yun po ang binabanggit ho ni Secretary Boying Remulla ng Department of Justice. So kanyang inaako lahat na siya po ang nag-utos para ipatupad ito hong arrest warrant laban po kay dating Pangulo Duterte at higit sa lahat ay iutos na dalhin sa ICC sa The Hague, Netherlands ang dating Pangulo. So yun po, inaako niya ang lahat, sabi po ni Secretary Remulla. So siya raw lahat ang may kagagawan at nagbigay ng clearance ang Department of Justice. Pero dito ho mga kababayan ay kahit ano pang gawin ni Secretary Remulla. Kasi ito, kung ating pagbabasihan, alam niyo ho, hindi ho tayo abogado hindi po ako abogado at hindi naman tayo nagmamarunong o nagmamagaling Nagre-research lang po tayo. Nagre-research lang. Ito ho yung the doctrine, yung doktrina po, the doctrine of political agency provides that department secretaries are alter egos of the president and that their acts are presumed to be those of the latter unless disapproved or reprobated by him. In short, acts of department secretaries are deemed acts of the president. Ito yung doktrina ng political agency. Baka nakaligtaan ho ito na Secretary Remulla. Kasi talagang tinatangka niya ho na iligtas isalba si Pangulong Marcos Jr. dito sa isyung ito Pero ito may doktrina ho rito dito po sa political agency. Kaya nga binabanggit ito, di ba, yung mga cabinet official, alter ego yan ng presidente.
kapag kung anong gawin ng cabinet official, nakatimbre, may basbas ng Pangulo at parang siya na ho ang gumagawa niya. Kung inaprubahan, kung inaprubahan ni Secretary Boying Remulla yung sinasabing pag-aresto at mabilis na pagpapatapon sa ICC sa The Hague, Netherlands, itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, ito lumilitaw na utos ito ng Pangulo. Kung pagbabasihan natin yung doktrina ng political agency. Kaya walang lusot rito si Secretary Remulla. Kahit ano pang gawin niyang pagsasalba sa Pangulo. Ako naman, katulad ho ng mga binabanggit ho natin ng mga unang ating komentaryo, ano ba naman kung aminin na mismo ng Pangulo na, di ba kasi makikita rin ho natin sa kanya mga naunang pahayag na kunwari nagulat ho, nagulat ho siya at di ba, na lumabas na yung warrant. So, yung pagkakasabi niya ho, sige, i-implement na natin kung ano yung napag-usapan natin. Ang liwanag naman ho, binabanggit ho ng Pangulo doon mga kababayan. Eto, panoorin ho natin ulit para siguro idugtong-dugtong lang ho natin kasi sa Senate hearing ay inaako ho ni Secretary Remulla yung lahat po, parang siya na ho, huwag niyo na sisihin ng Pangulo, ako na lang. Ito, pakinggan ho natin at pansinin niyo yung huling pananalita ho rito ni Pangulong Marcos Jr. Ito, panoorin po ninyo Came in. Actually, it came in. I received it from Secretary Remulla. I received it at 3 a.m. last night, and I looked at it, and we went back and forth. 6:30, he wrote me again, and he said, "We have it already. We have the warrant of arrest from Interpol." And I said, "Okay, we'll put all our plans into place, and sige, let's proceed as we had discussed." Now, that's what happened. So, yes. Okay, so yun po, binabagit na. Inamin na ho naman ni Pangulong Marcos Jr. na kung ano may pag-usapan natin na plano, yun na. Gawin natin. Ibig sabihin, inaprubahan niya kasi nang dumating na ho, yung arrest warrant na sinasabi, nagulat ho sila ng alas 3 na madaling araw, tapos sumulat daw po ulit itong si DILG Secretary John Vic Remulla. So, sige, i-implement na natin kung ano na pag-usapan natin. Ang linaw-linaw. Pero sa Senate hearing, nagtatangka pa ho si Secretary Remulla na isalba, iligtas ito pong si Pangulo Marcos Jr. Pinakamainam, basta ikaw ang presidente, alam nyo, importante ho sa isang leader na meron pong panindigan. Kapag ginawa mo, panindigan mo. Di ba? Huwag kang magtago kung ano-ano. Kaya pala siguro na napag-usapan ho siguro. Ito, perception ko lang ho ito. At sa aking pananaw lang ho, bilang isang komentarista, na nag-usap-usap kasi nung pangalawang hearing ay hindi po sila, di ba, sumipot sa pagdinig ng Senado. At yung pangatlong hearing, nagulat tayo, pumayag ang Malacanang at ito padaluhin, pinili lang yung mga attend. Ito pong sa pangunguna ni Justice Secretary Boying Remulla. Yung pala ay ito, pananaw ko lang naman ho, na ang linya, isalba si Pangulo, aminin na lahat, akuin na po ng DOJ. Lahat ho, kasi yun sabi ho ni Secretary Remulla. Yung saktong sinabi niya ho, kanina sa Senate, ay lahat daw po, yung clearance, sila na raw po lahat gumawa. Sa kanya na ho, dapat sabi niya, I will admit it. So sabi niya, aaminin ko yan. So ako lahat, nagbigay ng clearance, at nagpa-serve ng arrest warrant, tapos pinadala ho, pinalipad agad ang aeroplano, papunta ko sa The Hague, Netherlands. So yun po. Kayo ho ba, kumbinsido ho kayo mga kababayan, yung ating mga listeners, yung ating mga viewers, dito po sa ating YouTube channel na walang kinalaman dito Pangulong Marcos. Mga kababayan, at tanging ang nagpasya ho rito at ito hong si Justice Secretary Boying Remulla.
Kasi yung sinasabi ho niya. Okay, naniniwala ho kayo. Pero pinarinig ko sa inyo, yung naunang pahayag ni Pangulong Marcos Jr. na nung matanggap ho nila yung yung warrant na kunwari nagulat na gulat ho sila, hindi nila inasahan, binanggit niya yung bandang huli kung ano yung napag-usapan yan na i-implement. So ibig sabihin, yun na, ipa-aresto. At idugtong ho dyan yung Doctrine of Political Agency, alter ego, yung Cabinet Secretary, kung ano ang gagawin nila, parang yun na rin ang ginawa ng Presidente. So yun ho, suma total, ganun ho, lilitaw na talagang ang order ay galing pa rin sa Pangulo. Yun ho, yun po ang magiging perception natin lahat. At kung talagang pag-iisipan natin mabuti. Ulitin ko, kanina binanggit ko na ho, ano naman kung galing ho sa Pangulo? Yung order na yan, di po ba? Yun ho sana, aminin ho sana ni Pangulong Marcos Jr. At bilang leader ng bansa, ipakita mo na kapag ginawa mo, paninindigan. Yun lang ho. So, kayo ho, bahala na ho kayo sa ating mga listeners ha. Kayo na po ang husga. Okay, so sa mga hindi po nakakapag-subscribe, subscribe na po kayo dito po sa ating palatuntunan, sa ating YouTube channel para lagi kayong updated sa ating mga komentaryo, yung ating mga balita, lalo na ho yung pagtutok natin dito po sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, gayon din po sa kinakaharap na impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte at lahat po ng mga usapin dito po sa ating bayan. So pag-uusapan natin, ulitin ho natin, itong issue na ito, kayo ba nakumbinse? DOJ lang ho ang may sabihin natin mastermind, di umano, dito sa pag-aresto at pagpapatapon sa ICC kay dating Pangulong Duterte. Ito po may kinalaman mismo si Pangulong Marcos Jr. dahil sa yung doktrina. Yan sinasabi, alter ego. Kapag ginawa ho ng Cabinet Secretary, aprobado ho yan at parang lilitaw na ang Pangulo na rin ang nagdesisyon o gumawa niyan. Okay, maraming salamat po mga kababayan. Muli, ito po si Kaeli. Magandang araw po sa ating lahat.